So ito yung ating speedometer. Ang tawag sa engine configuration na to mga sir ay boxer engine. I'm so excited. Woo! And I just can't hide it. Magandang araw mga sir. Ngayong araw na to pag-uusapan natin itong dream bike ko. Pag-uusapan natin yung features, yung electronics, yung ride modes and so on. Ano-ano ba yung mga pindutan na nasa harap natin mga sir? Pag-uusapan natin in this vlog mga sir. Matagal ko nang gustong i-share sa inyo to. At pag-uusapan natin ngayon ay ang BMW R1200 GSA natin mga sir. Yahoo! Today is December 22, 2019. It's a Sunday mga sir. Kaya sa mga taong nasa bahay, nanonood ng TV, nagre-relax, happy Sunday sa inyo mga sir. Ako mga sir, kahit hindi Sunday, pag nakaupo ako sa BMW ko, araw-araw Sunday. Sana all. So this is our key mga sir. So this is our ignition. Let's try to turn it on. Okay, so those are all the information na makikita natin sa dash. Zoom lang natin para makita nyo. So ito yung ating speedometer. Ito yung ating tachometer. We have a gear indicator here. Yung 1 na yan, ibig sabihin niya naka-primera tayo. Yung road, meaning yan yung mode ng ating bike. Naka-road mode siya. Meron tayong orasan dito. It's currently 2:07 in the afternoon. Meron tayong range, meaning we still have 236 kilometers of fuel left. Actually, ito yung fuel gauge. Ito nandito sa left side na to. Then we have a voltage ng battery natin na 12.6 volts. Yung nandito sa dash na to, pwede natin itong bagu-baguhin gamit yung switch natin sa kaliwa. So yung mga values na nakikita natin dun sa dashboard, pwede siyang magbago pag pinindot natin itong trip saka info. So pindutin muna natin itong trip. So pag pinindot ko itong trip, ayan, nagbabago yung nasa taas. Naging speed, kilometers per hour, set up, yung trip meter, trip 2, yung range ng fuel, and ayun na, nag-reset na siya. Yung info naman, so makikita nyo nakasulat sa baba, voltage, palitan natin, time, ride time, oil, yung date, yung external temperature, engine temperature, yung consumption ng fuel, saka yung average speed, yung tire pressure ng gulong natin na monitor din kung flat na. So ayan, nakabalik na tayo dun sa voltage ng ating baterya. So yun yung purpose ng trip saka info, para yun magbago yung mga values dun sa dashboard. Ito naman mga sir ay switch sa headlights natin. Though yung BMW kasi automatic nang nag-on yung headlights pag gabi. So pag pumasok kayo ng tunnel, pumasok kayo ng kuweba, automatic na siyang mag-on. Pag pinindot rin natin tong headlights na button, pwede rin natin i-change yung brightness ng daytime running light natin. So pakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari pag pinindot ko to. So yan yung daytime running lights natin mga sir. Naka-off yung engine, so pwede mo siyang lakasan, pwede mo siyang hinaan. Tapos kapag naka-on yung engine mga sir, yan, nakikita nyo yung headlights natin naka-on, off, on, off. Pero sabi ko nga sa inyo, pag gabi, automatic naman na nag-on yung headlight, so hindi mo na siya kailangan pindutin. Pero kung gusto mo mag-headlight sa umaga, pindutin mo lang yung headlight button. Then, ito is yung ating hazards. So, yan, makikita nyo, hazard na. Yan, so that is our hazard lights. Ito naman mga sir, yung ating flasher para sa high and low. So kapag tinulak mo siya, yan yung high. Pag nakababa, yun yung off. Tapos ito naman, pag pinindot mo pababa, yun naman yung flashing.
Next mga sir is yung ABS natin. Ito yung pwede kong i-on and off yung aking ABS. Ito yung ating preload setting. Di bali ito siya mga sir, oh. Pag pinindot ko tong shock absorber na icon dito sa pindutan ko, nagbabago yung spring behavior ko. So, for example, yan, nakasulat, nakikita nyo, soft. So, ang nangyayari dyan, para ako nakasakay sa SUV mga sir, sobrang lambot ng suspension ko, yan oh. The way it handles, kung nakasakay na kayo sa isang kotse na halos wala kayong nararamdaman na lubak, same. Okay, yun yung soft setting ng suspension nito. Ngayon, yung kasunod naman, meron tayong tinatawag na normal. Okay, kita nyo yan, yung normal. Sa normal naman, it's soft. Katulad yan, meron mga baku-bako. Nararamdaman mo yung baku-bako, pero still it's tolerable. Tapos yung last setting, yung tinatawag natin na hard. Ayan, hard. Ayan, naramdaman ko tumigas yung suspension ko. So what happens here, yung hard, maganda siyang gamitin if you are into cornering. So, kunwari, sila Kuya Louie, Kuya Rex, inaya nila ako sa Marilake. So, I would set this suspension to hard. That way, I can make my cornering smoother. Kasi pag hard yung suspension mo, mas maganda yon kapag nagko-cornering ka. Pag sobrang soft, pangit yon kasi habang nakabanking ka, nag-chop-chop yung likod mo, hindi maganda yung feeling. Okay? Ito naman mga sir, yung tinatawag natin na cruise control. Pag sinabing cruise control, ginagamit kasi ito actually sa expressway, sa long stretch, para hindi mo na ginagawa yung pag-throttle pa. So, it's the bike that maintains your speed. Ito yung button na yon, yung cruise control. So, ang kailangan, minimum of 20 kilometers per hour yung ating takbo, or minimum of 30 ata, para makapag-engage tayo ng cruise control. So, subukan natin mga sir ha. Yan, so mapapansin nyo, the bike is cruising by itself. Ayan. That's cruise control mga sir. Nice, no? Walang kamay. So, isa pa mga sir ha, engage natin yung cruise control. Ayan. Walang hawakan, oh. Ayan, kita nyo, wala yung kamay natin, but it's driving by itself. So, pwede mong gawin, hawak ka lang sa handlebar mo, tapos drive mo lang siya. Hindi ko ginagalaw yung throttle, umakyat mag-isa mga sir, oh. Advantage niyan, para hindi kayo masyadong pagod, pag gusto mo mag-maintain lang ng 100 or 120, pindutin mo lang yung cruise control. So yun lang yung cruise control mga sir. It's a feature to maintain your speed mga sir. Ito naman mga sir, yung pang turn on and turn off ko ng fog lamps. So subukan natin para makita ninyo. So mga sir, yung fog lamps ko ay itong nandito sa portion na ito. So i-on natin para makita nyo kung paano siya nag-on. So ayan mga sir, yung fog lights natin. Ganyan yung itsura niya. So ito naman mga sir, yung switch natin para sa auxiliary lights natin. So turn it on. So yan mga sir, naka-on na yung ating auxiliary lights. Dito naman tayo mga sir sa right side ng ating handlebar. So meron lang tayong tatlong switch dito. This is our grip heaters. So pag umuulan, malamig ang panahon, pag pinindot ko to, yung ating handlebars, left and right, iinit para maging comfortable yung aking kamay. Ito naman mode, pag-usapan natin sa video ito. Pag-usapan naman natin mga sir yung tinatawag namin na mode. Ito, yung mode dito. So yung mode na yan, depende sa terrain, depende sa riding style, depende sa paglalaruan yung kalsada. So subukan natin pindutin ng once. So makikita nyo, nakasulat dito, road. Ibig sabihin, yung dadaanan ng motor mo, more on kalsada lang, road. Okay, so it automatically adjusts your suspension front and back and the way the throttle behaves. Okay? So, next is yung yan, Dyna. Dyna. Pag sinabing Dyna,
Dynamic naman, depende sa klase ng road. Kapag malubak, kapag dire-diretso lang, and so on, siya na bahala mag-adjust sa suspension mo mga sir. Ito, matalino to, ang ginagawa niya, nade-detect niya kung ikaw ay nasa rough road, nasa kalsada, kaya yung automatic na nag-a-adjust yung suspension para sa'yo. Yun yung dynamic mode. Isa pa, tingnan natin pa yung susunod. Yan, enduro. Pag enduro naman, ibig sabihin, gagamitin mo tong motor more on off-roading. Kaya yung suspension, yan, katulad yan, matagtag. Okay, nag-a-adjust siya, medyo bouncy na yung shock ko. Medyo matigas. Ang purpose niyan is para maganda yung suspension mo para sa mga bato, sa gravel, sa lupa, sa putik, and so on. Meron pang last na mode mga sir, yung tinatawag natin na rain mode. So sa rain mode, ang ginagawa naman nun is yung throttle response mo, binabawasan niya. Ang ibig sabihin, kinakat ng computer box yung power sa rear, sa gulong mo sa likod, para hindi ka magsa-slide if ever na mapiga mo basta-basta yung iyong throttle. So ang tawag doon is rain mode mga sir. So yun yung ating 4 na modes: road, dynamic, enduro, saka rain mode mga sir. Tapos last but not the least, syempre yung pang start ng ating makina. So pag pinindot mo pababa, start yung makina. Pag pinindot mo naman pataas, kill switch mga sir. Yun, tapos na natin pag-usapan yung mga electronics na nakakabit dito sa left side, saka right side ng ating BMW GSA. Pag-usapan naman natin yung mga nandito sa gitna. So, itong nakikita nyo rito sa gitna, this is my cellphone charger. Pero dun sa ibang BMW na makikita nyo, GPS yung nakalagay dyan. Pag gusto mo siyang makontrol, imbes na mag-zoom in or left, right, or up and down ka, dito ka napipindot mga sir. Next naman mga sir, yung nakikita nyo parang knob dito, this is for the windshield. So pwede kong i-adjust yung windshield ko ng mas mataas. Ayan. Mas mataas siya. Pwede ko rin siyang i-adjust ng mababa. Ayan. Meron din akong socket dito mga sir para sa cigarette charger, pero mas maliit na socket to. Then on natin yung ignition. Meron kasi akong i-discuss sa inyo dito mga sir. Merong sensor dito, ito ata yun. Kapag na-detect niya na maliwanag, i-adjust niya yung brightness nito, depende sa liwanag. So pag gabi, madedetect ng sensor nito na gabi na, so mag-a-adjust ulit yung liwanag nito. So yun lang mga sir dito sa dashboard. I think kompleto na lahat ng binanggit ko dito, from the left to the dashboard and to the right of my handlebar mga sir. If you have other questions, please comment down below kung meron kayong gustong malaman dito sa BMW natin. Dito naman mga sir sa tangke, so syempre ito yung ating fuel tank. Ang capacity ng GSA is around 30 plus liters. Hindi ako sure kung 33 or 34 liters. Ito, very cute to eh. Natuwa ako. Parang compartment. So kung meron kang cash or yung ticket sa expressway, pwede mo siyang ilagay dito mga sir. Nice! Yung makina ng BM natin mga sir ay nandito sa left and right. So mapapansin nyo, nandito yung aking paa. Ang tawag sa engine configuration na to mga sir ay boxer engine. So yung ibang BMW, hindi ganito yung kanilang configuration. Yung may mga bike lang, like yung R90, itong GS, saka yung mga other variant nila ay naka boxer engine. Yung iba, inline 4.
Rev natin mga sir para marinig nyo yung Boxer engine. Rev natin. Dito naman sa harapan mga sir, we have double disc brake, left and right. Meron tayong Brembo calipers dito. It comes stock dito sa ating big bike. Okay, ito yung ating harapan. Ito yung telescopic niya. As you can see, we have a stabilizer there, a steering damper. Tapos, kaya maganda yung suspension ng BMW dahil yung front suspension niya, meron pang spring sa gitna. So, bukod dito sa telescopic, meron ka pang suspension na nandun sa gitna. Ito yung nagpapaganda sa suspension ni BMW, yung dalawang setup na yan. Telescopic plus cantilever suspension ang tawag nila. Tire size naman natin, yung harapan, 19 inches yan mga sir. Tapos dito sa likuran, 17 inches yung gulong. Tapos Brembo rin yung ating calipers. And mga sir, yung ating GSA ay naka rim or spoke wheels na. Minsan ang tawag nila dito ay wired wheels. So yung ating front and back ay wired wheels na. So meron kayong mga makikitang BMW na GS na naka-mags pa. I think kapag gusto mong i-transfer from mags papuntang rim, nasa 100 to 120,000 pesos yung set. So ayun mga sir, sana nagustuhan niyo yung vlog update natin regarding the BMW. Sana nagustuhan nyo kung bakit ko to nagustuhan. Yun yung reason, because it was really designed for adventure mga sir, for you to be able to travel more distances kasi lahat ng comfort, lahat ng electronics, lahat ng suspension adjustment nasa kanya talaga lahat. Kaya yung mga long ride na cross island, yung magro-roro ka, yung magta-travel ka ng 7, 8, 10 hours mga sir, alam mo, yung bike hindi susuko, yung rider susuko mga sir. So yun lang mga sir, sa January 17, 18, 19 yung Ironman natin mga sir. So sana suportahan nyo ako kung gusto nyo makakita ng maraming BMW at maraming big bikes. Please see us on San Fernando, Pampanga Ironman 2020 mga sir. So yun, till next vlog mga sir. Yes, sir. Pwede yung hindi na ako bumaba. 500, brother. Wow! Nice tonight, we're gonna make it happen. Tonight we'll put all the things aside. Giving this time 200. show me some affection. What? Going for these pleasures in the night. I want to love you. Christmas gift ko to sa sarili ko eh. Ano na siya, second hand ko na nabili. So, huwag na natin pag-usapan. I'm so excited.